bagal-bagal. Ito'y ipambabayad Sa galing aming salap ng buhay na po. Tumalo! Basilio? Bakit? Anak lang po. Simon? Ibarra? Pero si Ma'am. Ayoko pang mamatay. Anong ibig sabihin nito? Simon! Paalam, Jesus kung may Ibarra. Bagal-bagal. Ito'y ipambabayad Sa galing aming salap ng buhay na po. Tumalo! Basilio? Bakit? Anak lang po. Simon? Ibarra? Pero si Ma'am. Ayoko pang mamatay. Anong ibig sabihin nito? Simon! Paalam, Jesus kung may Ibarra. A todos ustedes, kay bagal-bagal, kay kupal-kupal, wala na bang mas bibilis pa itong vapor? Tila isang dekada na tayong naglalayag dito. Kunting tuli naman ng makina, Kapitan. Paumanhin Dunya Victorina, may mangisda na maaari nating mabangga at may isang sumasad ang vapor sa malawak ng palayang tina. Hay, Diyos ko! Kung wala lamang indio dito sa Pilipinas ay marahil mabilis ang ating vapor. Malas! Doña Victorina, kung masyadong pausukin ang iyong tenga, baka magpungupa sa iyong magagandang kulirete sa iyong mukha. Sa katunayan, madali lamang itong lutasin ang suliranin ito. Hindi ko nga alam kung iisa hindi ito naisip. At ano naman ito, Aber? Simple ang aking mungkahi. Gumawa ng isang kanal na papasukan ng ilog hanggang sa paglabas at pararaanin sa Maynila. Sa ganitong paraan, hindi maaaksaya ang lupa at liigli pa ang oras paglalakbay. Isang panukalang Yankee. Simple? Don Simon? Ipagpaumanhin ninyo kung ako ay tututol sa iyong mungkahi. Malaking salapi ang gugugulin at saan naman tayo kukuha ng salaping ipambabayad sa mga manggagawa? Sino naman ang nagsabi pa sa saburi ang manggagawa? Isa pa'y sa pilitan ng pagtatrabaho ng mga bilanggo, bihag, matanda. Subalit ang iyong mungkahi ay madudulot ng malaking himagsikan. Magsikan? Ha 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 ha! Nagimagsikan ba ang taga-Ehipto na buuhin nila ang piramid? Ang mga bilanggong Hudyo kay Tito, sila ba ay nag-alsa? Ang isang edukadong tao na katulad ninyo ay ganito pala kanina pagdating sa kasaysayan. Ngunit hindi taga-Ehipto ni hindi Hudyo ang iyong kaharap. Isang tigre kung magalit ang mga Pilipino, lalong-lalo na noong sila'y tapilitang pinagawa. Don Custodio, malayo ang iyong panahon na iyong tinutukoy. Ang Pilipinas ngayon ay iba na sa Pilipinas noon. Paniguradong hindi na sila maghihimagsik kahit mabigyan sila ng maraming trabaho o patawan pa ng buwis. Naalala ko lamang ang naikwento ni Padre Salvi na ang mga bahay ng paggamutan sa Los Baños ay naitayo sa ganoong paraan. Ano ba inyong pinagsasabi? Hindi mo ba? Na kung ano-ano pa. Ang nasabi ay nasabi na. At kayo, Padre Sibayla, huwag na ninyong subukan magsalita ng mga kabalbalan. Ano naman ang kabuluhan ninyo mga pray? Kung ano man, kung ang bayan ay maghimagsik. Siguradong mayroong masamang maibubuga ang mungkahi ni Simon sapagkat hindi niya muna ito isinasangguni sa mga taong matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Sa bagay, ikaw naman Don Custodio, ano ang iyong panukala? Tutuusin ay mas mainam pa ang aking mungkahi. Nais kong pag-alagain ng itik ang mga taong nananahanan malapit sa ilog. Ang mga itik ay kakain ng suso kasama ang mga buhangin sa ilalim ng lawa na kung makukuha ay mas mapapalalim pa ang tubig at mas mapapabuti ang takbo ng pabor. Naku, Don Custodio, kung madaming mag-aalaga ng itik, ay dadabi rin ang balot. Nakakadiri, nakakasuka, tabunan sana ng bakot. Ang init naman dito. Oo nga,
at halo-halo na ang ating amoy. Ang baho. Magtiis muna tayo. Oh, ikaw pala Basilio. Kamusta ka na? Ano na pala ang lagay ni Kapitan Tiago? At ito, nag-aaral pa rin ng medisina. Si Kapitan Tiago ay mabuti-buti na rin ho. Pero ayaw niya kung gustong alagaan siya. Sa totoo nga ho, pinatungo ako sa San Diego upang dalawin ang bahay roon. Pero gusto lang niyang palang himit-hit ng apyan. Tunay ang salot sa atin ang apyan. Ginagamit lang iyan sa paggagamot lamang. May iba tayo. Kamusta na ang iyong balak na ipatayo ang Akademyang Kastila? Sa palagay ko'y hindi mo ito ipapatuloy. May isa sa katuparan po. Sa katunayan nga ay inihandugan po namin si Padre Irene ng 2 kabayong kasanyero at nangako sa amin makikipagkita siya sa Kapitan General. Paano si Padre Sibayla? Maaring siya ay tutol sa iyong balak. Ano naman po kung siya ay sasalungat? Nakasalalay pa rin sa Kapitan General sa Los Baños ang huling desisyon. Walang magagawa si Padre Sibayla kung sasang-ayon si Kapitan General. At kung sakaling pahintulutan kayo ni Kapitan General sa pagtayo ng akademya, saan naman kayo kukuha ng salaping guguhulin? Wala na pong dapat na alalahanin pagdating sa pinansyal na pangangailangan. Mag-aambag ng singkapat ang bawat estudyante. Mayroon na rin kaming sapat ng mga maestro at maestra upang magturo. Si Makaraig naman ay mag-alok ng isa sa kanyang mga bahay upang gawing bahay paaralan. Kung sa bagay, hindi man natin napag-aaralan ang Latin ay mapag-aaralan naman natin ang wikang Kastila. Sa pamamagitan nito, malalaman ng buong mundo na tayo'y lumalakad paurong. Ito talagang si Kapitan Basilio. Tao lamang sa una. Puro kapintasan mga makikita sa bagay-bagay. Hayaan mo na siya. Oo nga pala. Ano nga pala ang sinabi ng iyong ama tungkol kay Paulita? Tungkol kay Paulita? Ayon, pinangalanan ako tungkol sa pag-aasawa. Akala niya siguro agad-agad kaming magpapakasal. Sinabi ko sa kanya, perpekto ang aking iniiro. Maganda, mayaman, ulila na at para bang pakiramdam ko ay nasa langit ako kapag nakikita ko siya. Oh, bakit ka namumula? Kapag umiibig ka nga naman. Sa bagay, sino ba namang hindi mabibighani sa kagandahan ni Paulita? Kaya lang ano, may mali ba sa kanya? Ang tanging pagkakamali ni Paulita ay ang pagkakaroon ng tiyahing masama ang ugali. Ha 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 ha. Palabhasa'y matanda na. Kung anong ikinakulay ng mukha ay siyang ikinaitim ng ugali. Alam mo ba, ipinapahanap sa akin ng kanyang tiyahin ang kanyang asawa. At pumayag ka naman? May pagkakasipsip ka rin ano? Oo naman. Basta para kay Paulita, kahit sinong magpakulam, kahit si Doña Victorina ay titiisin ko. Sino Simon? Ikaw po pala, kumusta po? Mabuti naman Basilio, mabuti. Pero teka, sino ba itong makisig na ginata na kasama mo? Ngayon ko lamang siya nasilayan. Sino Simon? Siya nga po pala si Isagani. Isa po siyang magaling na makata. Mawalang galang na po. Bawat segundo nga ay mahalaga, subalit bawat sentimo rin ay lubhang kapaki-pakinabang. Ayaw po namin sayangin ang aming salapi sa pabili ng mga bagay na hindi namin kailangan. Magaling. Bueno, samahan niyo na lang ako sa pag-inom ng serbesa. Ngunit senyor, hindi po kami tumitikim ni isang patak ng alak. Padre Tolentino, kayo pala. Halina sa itaas, nandun na ang mga ibang pride. Salamat, Kapitan. Pero ano kasi? Sige na Padre, minsan lamang po ito. Sige, Kapitan. Papanik lang muna ako. May sasabihin muna ako sa aking pamangkin. Isagani, ako'y papanik lamang sa itaas. Sige, tara na po. Sandali lang, Isagani. Dito ka na lamang. Masyado nang nakakahiya sa Kapitan kung tayong dalawa aakyat sa itaas. Sige ho, dito muna lang ako sa baba maghihintay. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang pang-anyaya ng kapitan at pumanhik pa ito. Akala namin ayaw mo kami makasama. Hindi naman sa ganun, Padre. Sadyang marami ng talakong nasikaso. Senyor Simon, saan ba kayo nang galing? Sayang at hindi ninyo nakita ang mga magagandang tanawin habang tayo ay naglalayag. Marami na akong nasilayang mga magagandang tanawin, subalit para sa akin ay mas makabuluhan ay yaong
alamat lamang ang ating pag-uusapan ay mayaman na dyan ang Ilog Pasig. Isa na rito ang alamat na malapad na bato. Sige nga, ikwento mo nang gumaan-gaan naman ang aking pakiramdam. Sinasabi na ang malapad na bato na ito ay isang batong buhay. Ayon sa ilan, ito raw ay pinamungaran ng mga espiritu. Naging puga daw ito ng mga tulisan na naghaharang ng mga bangka. Maria Joseph, nakakatakot. Ayokong mapadpad doon. Kaya, alamat lamang iyon. Hindi naman yung totoo. Bitawan mo na yung braso ni Senior Simon. Nakakahiya, oh. Ay, pasensya na. May isa pang alamat, ang alamat ng yungib ni Doña Jeronima na ikukwento namin ni Padre Florentino. Ako? Opo, ikaw lang naman sa atin na may alam. Ano po? Oh, siya. May isang binatang nangakong magpapakasa sa isang dalagang nagngangalang Jeronima. Subalit, isang araw, nabalitaan niya na lamang na naging arsobispo ng Maynila, ang kanyang kapitan. Nang siya'y dumako sa arsobispo upang hilingin ang kataparan ng kanyang pangako. Ipinagawa na lamang siya ng arsobispo ng yungib na napapalamutian ng bagi. Ano naman ang nangyari kay Doña Jeronima doon sa iyo? Doon siya nanirahan, namatay at inilibing. May mga nasasabing siya raw ang diwata ng yungib dahil siya ang nakikita ng mga tao na naghahagis ng mga pilak na ginagamit sa piging sa ilog. Ito ko naman sa inyo ang alamat ng buhayang bato. Minsan, may isang inchik ng binanyagan na dumaan sa tapat ng simbahan. Walang ano-ano, isang demonyo ang kanyang buhaya ang napulubog sa kanyang bangka upang siya hilahin sa Eperno. Humingi siya ng tulong kay San Nicolas. Sa isang iglap, naging bato ang buhaya. Ako, ayoko hilahin ng mga buhaya. Kaya, ano ba? Nakakahiya. Pasensya na. Maalala ko lang, batid ba ninyo kung saan napatay ang isang nagngangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Tumingin kayo roon. Kay Simon? Hindi kay Senior Simon. Sa dako iyon sinasabing tumalon si Ibarra sa tubig nang makita niyang pinaligiran na siya. Sumisid siya sa ilalim at sa tuwing lumilitaw ang kanyang ulo upang huminga ay pinaulanan siya ng bala. Sa dakong rooy, hindi na siya nakita at may nakikitang nagkulay dugo ang tubig. Ngayon ay ika-13 taon na pangyayari. Habag-habag. Kung gayon, ang kanyang bangkay, Tama siya ng bangkay ng kanyang ama. Hindi ba siya isang pilibustero? yan ay matatawag na murang libing, Padre Camura. Akong pinibutero talaga. Kanyang hindi nagbabayan ng marinad. Senyor Simon, anong nangyari sa inyo? Bakit tila'y natigilan kayo? Pasensya na. Ako'y nahihilo lamang. Paulita, kumuha ka ng gamot ron at ibigay kay Senior Simon. Kaya, tili na iwan yata natin ang gamit sa pagkahilo. Hindi na baling. Ipapahinga ko na lamang ito. Ba kuya, nais ko rin pag-aral sa Maynila tulad mo. Kaya lang, hindi sapat ang may tama sa kanyang ama. Kaya pala gusto mong mag-aral para mapantayan si Kapitan Basilio. Siyempre, isa na yun. Gusto ko naman maging isang karapat-dapat na babae para sa kanya. Isa pa, nais ko rin makatulong kay ama, sa iyo at kay lolo. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga rin, Ama. Marami-rami na inyong mananaan. Oo nga, ama. Paniguradong malaki rin ang iyong kikitain kapag ito ay binenta niyo sa merkado. Marami-rami nga aking naani. Subalit, Ano ang gumugulo sa iyong isipan? marami nga aking naani. Subalit, napakalaking buwis naman ang sinisiningil ng mga prayle sa akin. Ipagpalagay mo na lamang na lumalaki na ang buhaya at dumating ang mga kamag-anak nito upang lamunin ang iyong salaping pinaghirapan. Ama, sila'y sumusobra na. Kailangan ko rin pangalagaan kung ano ang panghihirapan ko. Anak, magtimpig ka. Walang mapapala kung lalabanan mo sila. Ganang araw, Telesforo. Ano maganda sa araw? Ano kailangan ninyo? Ako upang singilin ang iyong buwis. Ang buwis na 200 piso. 200 piso? Ngunit napakalaking halaga naman iyon. Kung hindi ka magbabayad, ay palililang namin sa iba ang inyong lupain. Yung sasabihin ninyo, kung hindi nyo alam, ako ang nagsikap. Bakit hindi mo pagmamayari ang lupain? Ito ay pagmamayari ng korporasyon.
pagmamayari? May katibayan ba kayo? Ipakita nyo, ngayon din. May katibayan kami. Nasaan? Ipakita ninyo. Kailangan na po kayo. Ako na lang po ang magbabayad ng lunas. Huwag kang mangialam, Juliana. Huwag ninyo akong lukuhin. Hindi ako magbabayad ni 5 hanggat wala kayong katibayan. Stupido! Kunin ang anak ng laki at gawing sundalo! Mga hayop! Sabi ko na sa'yo, Telesporo, huwag mo kami subukan. Kung gusto mo mabawi ang iyong anak, sundin mo ang ating pinag-usapan. Anak, tama na! Ama, paano na si Kuya? Huwag kang mag-alahuli. Mababawi ralitin siya. Alam ninyo po, malayong-malayo na po ako sa Basilio. 13 taon na ang nakaraan. Hindi na po ako tungisin. Hindi na rin po ako hunghang ina. Marangal na ang aking buhay. Nakilala ko si Kapitan Tiago at pinag-aaral ako ng medisina. Pero ina, ang pagmamahal ko sa iyo, sa inyo ni Crispin ay hindi pa rin nagbabago, ina. Mahal na mahal ko po kayo. Sana ay narito kayo sa aking tabi upang makita ninyo ang inyong anak na naaabot na ang kanyang mga minimithi sa buhay. Teka, ano yun? Siya nga ba? Siya nga ba ang lalaking tumulong sa akin upang mailibing si ina? Anak ng po, Huwag po kayong matakot. sino ka ba? 13 taon na po ang nakaraan nang ako'y iyong tulungan sa paglibing ng aking ina. Ikaliligaya ko kung ikaw naman ang aking tutulungan. Sino ba ako sa akala mo? 1 taon para sa akin ay dakila. 1 taong inakala ng lahat na patay na Crisostomo Ibarra. Basilio, nakabatid ka ng isang lihim na maaari kong ikasawi. Maaari kitang patayin at ibintang ito sa mga tulisan. Subalit, hayaan kitang mabuhay at huwag ko sanang pagsisihan ito. Umalis ako sa bayang aking sinilangan, nagpayaman, nagbalat kayo. Magtatagumpay na sana ako sa aking mga mithiin. Subalit kayong mga kabataan na hinayaan ang sarili sa nalasunin ang isip ng kasuklam-suklam ng napamahalaan ng Espanya. Ibig ninyong sabihin, Senyor Simon? Hayaan ninyo ang inyong sarili na alipinin ng mga katsila. Para kayong mga aso, habol ng isang pirasong buto na ayaw namang ipagkaloob sa inyo. Ano ba ang inyong hangad sa pagtuturo ng wikang katsila na dagdag pa sa isa pang wika ng ating bayan upang lalo kayong hindi magkaintindihan? Nako, Senyor Simon, kayo po'y nagkakamali. Sa pamamagitan ng wikang Kastila, maaari na po tayong mapalapit sa pamahalaan. At ano ang gagawin nyo? Papatayin ang sarili nyong katangian at ipailalim ng tuluyan ang pag-iisip sa pag-iisip ng iba upang tuluyang maging alipin? Magtulungan tayo, Basilio. Inapi at inalipusta sa sariling bayan. Pareho tayong may nais na pagbayarin. Maghiganti tayo. Hindi na mabubuhay pa ang paghihiganti ng aking ina at kapatid. Ano pa ang mapapala ko sa kung sila'y aking ipaghihiganti? Hindi sa lahat ng pagkakataon ay maaamo ang isang tao. Walang mag-aapi kung walang magpapaapi. Katulad mo rin ako noon, ngunit tignan mo ang aking sinapit. Liligpit ka rin nila sa sadaling maaari kanilang igit. Tutulungan po kita, Senyor, sa lahat ng pamamaraan maliban lamang sa iyong iniisip. Lubhang delikado po ito. Ang gusto ko po lamang ay mabuhay ng payapa at tahimik. Sa una mo lamang yan masasabi, Basilio. Subalit kapag naranasan mo na, lahat ng mapapait na aking naranasan ay mababalik at mababalik sa akin. Kung sakali mang magbago ang iyong isip, hanapin mo lang ako sa aking tahanan, sa Escota. Aalis na po ako, Senyor. Paumanhin po ulit. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan, Uli? Hindi ka marunong?
Pasensya na po. Pasensya? Hay naku, ulitin mo na mabilis ang sinabi ko. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan? Nakakailang ulit na tayo, ha? Pasensya na po, hermana. Hindi po kasi naituro sa amin ito ni Ama nung mga bata pa kami. Ayan, kaya puro kamalasan ang dumarating sa inyong buhay ay dahil hindi kayo tinuruang magdasal. Makasalanan ang iyong pamilya, mga walang pananalig ng Diyos. Mabuti na lamang at kinuha ng mga tulisan si Talis nang sa gayoy matuto kayo sa inyong kasalanan. Ulit, hermana, pangako mag-aaral na ako sa pagdarasal. Hermana Benjang, may balita po ako sa iyo. Kay aga-aga, ano naman yun? Si Basilio, luluwas siya ng Maynila upang tubusin si Uli. Ano? Talaga ho? Babalikan na ako ni Basilio? Pumasok ka sa loob. Hermana Benjang, nasindahan ko si Basilio. Kailangan ko namin magkita. Kukunin ka lang ng demonyong nagbabalat kayong estudyante. Huli, gusto kita iligtas sa kasalanan. Buo ng aking desisyon. Hindi ka pwede makipagkita kay Basilio. Ama? Uli? Nasa na kayo? Anak, mabuti at narito ka na. Ama! Kumusta? Nasaan si Huli? Ama! Si Huli, nasaan? Wala na si Huli. Ano? Patay na? Bakit? Hindi. Siya kay Hermana Pensyang upang mabayaran ang pantubos sa iyo. Pero bakit? Bakit siya pa? Bakit siya pa ang kailangang magbayad ng aking mga nagawa? Bakit? Teka, isahan ba yun? Ano pa yung ginagawa niya rito? Bakit nandun siya sa bahay ni Kabisan Talis? Talis puro. Magandang araw, kaibigan. Po pala, Senyor Simon. Ano po ang atin? Maaari bang dito muna ako maluluyan ng isang gabi at 2 araw? Total, ang iyong tahanan naman ay pinakamalaki sa ngayon. Maaari po, Senyor Simon. Subalit, paano kung may tulisan nagmamanman sa inyo? Maaari kayong mapa. Huwag kang mag-alala. Sapat na ang revolver na ito. Magandang araw, Senyor Simon. Magandang araw. Naku, ang gaganda naman ng mga alahas. Ano ba? Talagang ang gaganda ng mga alahas. Nais ko sanang bumili ng singsing para ialay sa Birhen ng Antipolo. Teka, nagdaan ka ng huli. Ayun, iniwan ko sa bahay. Napakatonta talaga. Kung hindi mo na itatanong, mga prestyoso mga alahas ito. Narito ang kolyar ni Cleopatra, gintong singsing ni Sila, singsing ng mga senador, at maginoong taga-Roma. Talagang ang gaganda. Hina, umayot ka. Ano naman ang mga hikaw at singsing na ito? Ito ang singsing na galing sa prinsesa. Wala akong naintindihan. Pero napakamahal ng mga alahas na ito. Magkano naman ang hikaw na ito, Senyor Simon? Nais ko sanang iala ito sa Birhen ng Antipolo nang sa gayoy may sama ang pangalan ko sa himala. 3,000 piso ang hikaw na iyan, Hermana. Senyor, aalis muna ako. Kami rin ho, Senyor Simon. Uy, nakabusangot ka naman dyan. Sumusunod, sumayad na sa lupa. Ano bang problema mo? Ito naman, nagbibiro lang. Ano nga pala ang tinuro kahapon? Nagtuturo lamang sa salamin. At kailan ka pa nagkaroon ng interes sa pag-aaral? Ha? Ano akala mo sa akin? Bulastog? Pero totoo, bulastog ako. Juanito, compadre, kamusta? May pasok ba tayo? Himala, kasama mo ata si ano? Ano? Sino? Ano ang pangalan mo? Placido Clemente. Ayun, Placido, hindi ka tuloy namin masyadong kilala. Hindi ka kasi tinatanong ng guro. Paano ba yan? Kami ay mauna. Diyan ka na pala. Di bali na nga. Ang lakas ng loob mong pumasok sa klase ko. Huli ka na nga ay nagdadabog ka pa. Ano ang iyong pangalan? Placido. Placido Penitente. Placido Bulong. 15 di pumapasok sa klase.
Teka lang, Padre. 4 na beses ako lumilibad sa klase. Bakit naman naging ganun karami? Huwag ka na magdahilan. Pati Piraes, huwag ka na gumagawa ng maraming pasubali. Dahil diyan, mamartahan kita ng liban sa klase. Dilagyan mo. Kahit ilang marka pa ang gusto mo. Total, wala naman akong natutunan dito, kundi panlalait lamang. Bastos! Lumayas ka! Layas! Hindi mo na kailangan sabihin pa yan, dahil ako na mismo ang aalis. Tuloy! Ikaw pala ay sagari, paumanhin at marami na akong kailangan tapusin. Kumusta? Kumusta ang lagay ni Padre Florentino? Mabuti naman yung pasta. Patuloy pa rin ang hinamakin sa paglilingkod sa simbahan. Mabuti naman kung ganun. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Nais ko lamang pong makiusap na kayo na magitan sa aming mag-aaral at kay Don Custodio upang siya pumayag na ito ay ang Akademya ng Wikang Kastila. Nasa na kanyang kamay na ang usapin ay nais namin siyang mapapayag. Isa ako sa mga umiibig sa sariling bayan at hinahangad ko ang kanyang pagsulong, ngunit hindi gayon kadali ang sumulong sa mga usapin. Kailangan kong mag-ingat sapagkat marami akong ari-ari ang dapat ingatan. Wala po kami hangad na ilagay kayo sa nagipitan. Sa mga nabasa ko, iisa lamang ang nadikain naming pamahalaan, subalit sa paralaan lamang kami nagkakaiba. Kahanga-hanga ang tumulong sa pamahalaan kung ang iyong pagtulong ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Ang pagsalungat sa mga panukala nito ay maaaring makasira sa kanyang katatagan. Matibay din yung batayang katarungan at katuwiran. Hindi ang lakas ng pamahalaan sa kanasasakupan. Ang ipapayo ko lamang ay pabayaan ninyo na lamang ang pamahalaan. Ang mga pamahalaan ay tinatagpas kapakanan ng mamamayan. Alam ng mga mamamayan ang makabuti sa kanila, kaya dapat lamang na ang pamahalaan ay siyang umayon. Isagani, batas at may pinag-aralan ang humahawak sa pamahalaan. Subalit, sila rin ang mga tao. Maaari din sila magkamali. Lahat ng pangangailangan ng mamamayan ay ibinibigay ng pamahalaan. May kasabihan sa Kastila na ang hindi umiyak ay walang gatas, ang hindi humingi ay hindi pagkalooban. Dahil hindi naman natin hinihingi ay kaniyang ibinibigay. Ang paghingi sa pamahalaan ay paraan ng pagpapamukha sa kanila na sila ay nagkukulang sa tungkulin. Pagpatawad din. Subalit ang bayang galit sa pamahalaan ay walang ibang hinihiling kundi magbitiw sa tungkulin ang namamahala. Pangalip ang mga sinasabi mo, binata. Hayaan na ninyo sa pamahalaan ang ganyang mga bagay. Marunong kayo ng wikang Kastila, kayong hindi Kastila. Tandaan mo na sinaman ang anais matuto ay matututo. Sumanggani ako kay Ginoong Pasta para sa pagpapatayo ng akademya. Pero mas lalong gumulo. Hindi ko alam kung ano ang desisyon na bibitawan ko. Huwag mo na isipin yan. Magsaya tayo. Kahit hindi yan. Tetay, huwag dito. Baka may makakita sa akin. Ano ba naman yan? Mahal, alam mo ba, yung channel ko, umatay siya kahapon. Kailangan namin ng pera pang kalibin. Ano? Kamamatay lang ng channel mo nung nakaraang linggo ah. Ay, yung pala yung channel ko, mahal. 32 taon nang patay ang anak ng channel mo. Yung ano ba yung mahal ko, ang pinsan ng channel ko. Ito, 1,000. Salamat, mahal. Ngayon na pala ang kasal ni Paulita kay Juanito. Kawawang Isagani, ipinagpalit dahil lamang siya ay nabilanggo. Kahit naman ako, hindi ako magpapakasal sa isang bilanggo at nakagawa ng karumal-dumal na pangyayari sa bayan. Oh, ayan na pala si Doña Victorina at Paulita. Tara na at makisosyo tayo.
Ang ganda-ganda talaga ng aking pamangkin. Magnifico. Salamat po, Tia. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nagtitipon-tipon kayong lahat upang saksihan ang pinakamahalagang araw sa buhay nila, Juanito Pelaez at Paulita Gomez. Juanito, tinatanggap mo ba si Paulita bilang ang iyong kabiyak at ipinamangako kayo ay magsasama sa hirap at ginawa habang buhay hanggang kamatayan? Opo, Padre. Ikaw naman, Paulita, tinatanggap mo ba si Juanito bilang iyong kabiyak at ipinamangako kayo ay magsasama sa hirap at ginawa habang buhay hanggang kamatayan? Ngayon, Juanito Pelaez at Paulita Gomez ay kasal na. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa inyong pagsasama. Mabuhay ang bagong kasal. Nabalitaan niyo ba? Siya ba ng mga kabataan ng tulisan sa na kayo? Oo nga. Nakakatakot. Baka lumugid sila dito. Naku, umuwi na nga tayo at sirhan ang pinto at bintana. Ay naku, ayoko pang mamatay. Tara na nga. Namang mainit ang dugo ng pamahalaan sa akin. Walang matalinong kasapit sa akademya. Kaya sumama ka sa akin. Sandoval, anong ibig sabihin nito? Oo man yung kanami. Ako taninihaw nila ako kapag hindi ko pinagi ang Sige, kung yan ang ikakitaan ng loob niyo, kasama ako. Padre, Simon! Ano nangyari sa'yo? Dali ko siya sa silig! Naghihirapan ko ba kayo, Ginoong Simon? Kaunti na lang. Subalit, sa ilang sandali ay matatapos na rin ang paghihirap ko. Ano ginawa ninyo sa inyong sarili? Wala nang lunas sa aking lasong ininom. May paraan ba? Hanap ako ng lunas! Wala namang nangyari. Nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Mamamatay ako na dala ang aking lihim. Lihim? Ako si Cristo mong Ibarra. 13 taon nang nakaraan, magmula nung ako ay bumalik mula sa aking pag-aaral sa Europa upang gumawa ng mabuti para sa bayan at pakasalan ang aking ilaw na sa Maria Clara. Subalit, lahat ng ito ay nawala kung ako'y iginawit nila. Sa kaguluhang wala akong kinalaman. Tumakas ako, dala ang kayamanan ng aking pangyamurin. Napakayaman ang bumalik upang mahiganti sa mga nag-api sa akin at sa aking mahal sa buhay. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Naway makasama mo ang iyong mga mahal sa buhay na mapayapa sa paraiso kung saan hindi ka na maghihirap. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Paalam, Jesus.